Good evening mga kaigsuonan. Now karon nga kagabhion atong pagahisgutan kining gisulat sa Mateo 27 verse 46 ug kining gisulat sa Mark 15 verse 34 nga nagaingon, ili-ili lama sabaktani, or my God, why have you forsaken me? Now, kini nga pulong gi istorya ni Jesus Christ during nga naa siya sa cross of Calvary didto sa Golgotha Calvary. Now, ang atong tema karon is why Jesus says ili-ili lama sabaktani. Now, ang first point nato is so that people can see that the prophecy about the Messiah has already been fulfilled. Ang ikaduha is so that people can see that we can call on God in times of suffering and pain. Ang ikatulo, so that people can see that because of sin, we have been separated from God. Ang ikaapat, so that people will realize and recognize their sins and repent. Now, before nato ni i-discuss, ato sa sabton ang John 1:1 ug ang verse 14. Now, karon nga pag-discuss nato niini, ato nga gamiton ang original nga pinulungan, kining Hebrew ug ang Greek. Kay ang original Bible mga kaigsuonan, ang atoang Old Testament gisulat ni sa mga propeta. Ang ilang pinulungan nga gigamit is Hebrew sa Old Testament. Pag abot sa New Testament, panahon kang Jesus Christ, ang gigamit sa mga apostolis nga pinulungan, koine Greek, gitawag ni siya common language. So, kung atong tan-awon ang atoang Biblia, English, and then gitranslate sa Bisaya, kini tanan gikan ra ni sa original nga pinulungan sa Hebrew ug sa Greek. Sa New Testament mga kaigsuonan, wala kay makita nga record nga ang New Testament gisulat sa Hebrew. Ang makita ra gyud nato o bisan sa mga archaeologist, ang nakita gid nila nga original nga ilang nakalutan sa New Testament, Greek ang ginagamit. So kung dunay mo ingon nga Hebrew ang New Testament, ila-ila na nga istorya, ila-ila na nga himo. Okay, kay wala gyud, wa kay makita bisan pag i-research sa Google, wala kay makita nga New Testament nga Hebrew. Greek gyud na siya ang original. So atong basahon mga kaigsuonan ang John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, nagaingon diri, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Now, naay makita nato diri nga nahisulat nga word dinhi sa verse 1 nga ang giingon diri kining word kauban sa
Dios. Now, ang Dios nga gisgutan diri sa John 1:1 nga was with God ang Dios Amahani. Tungod kay sa verse 14, kung imong tan-awon ang verse 14 nag-ingon diri, and we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father. Sa ato pa ang was with God diha nga ginahisgutan nga Dios mao ang Father. Now, pag-abot sa another phrase nga nagaingon diri, and the word was God. Now, another na pud nga God ang ginamention diha. Ang ginamention nga God diha mao ang word nga gitawag nga the only begotten from the Father nga nasulat sa verse 14. Okay. Nga ang giingon sa verse 14, kani nga word became flesh and dwelt among us. Nakigkauban kanato. Unya giingon dayon diri nga we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father. Now, kaning word dinhi nga nasulat sa Griego, Greek language, gitawag ni siya og logos. Ang word nga logos, mga kaigsuunan, kung mag-study ta sa Greek grammar, dunay gitawag nila nga grammar categories. Now, ilan ning gina-parse before i-translate nila ang word ngadto sa English, gina-parsing nila ni. Tan-aw nila ang grammar category. So, kaning word nga logos, gi-parse ni siya og nominative singular masculine. But ipasabot nga ang gender di ay sa word nga logos in Greek, kaning giingon diri nga in the beginning was the word or logos, ang iyang gender di ani is masculine. Meaning to say, gi-refer ni siya sa person, mga kaigsuunan. So, dili din na neuter. Ang uban manggod, ang kaning John 1:1 ilang i-translate nga neuter daw na ang word dinha. Kaning gahom ra ang ilang buti pasabot. Dili na siya gahom lang kay nganuman ang iyang gender ana is masculine. But pasabot nag-refer ra siya sa person. Now, sabton po nato ang word nga person kay lahi ra ba ang pagsabot sa tao sa word nga person kay para sa ilaha ang word nga person kana gyung naay body. Pero ang word nga person, mga kaigsuunan, kuan na siya, naa siya'y will, emotion, o kining ginatawag nga intellect. Will, emotion, o kining intellect. So, like for example, sa balaan nga espiritu, no? Spirit siya, wala siya body, pero person siya. Tungod kay naaman siya will, naa siya intellect, naa siya emotion. So, nagkumpos, pag ingon kag person, nagkumpos na siya sa will, intellect, o emotion. Ang Holy Spirit, wala siya body, pero person siya, tungod kay naa siya intellect, naa siya will, and emotion. Now, kaning gisulat din nga word logos, masculine siya, but ipasabot person, nag-refer sa person. Unya kini di ay nga word nagpakatao dinhi sa kalibutan. Okay? And then naapod tay mabasa sa verse 14 nga nagaingon diri, the only begotten from the Father. Kaning word nga begotten, kung ato po ning tan-awon sa Griego, sa original language sa Greek Bible, ginatawag ni siya monogenes. Kaning word nga monogenes,
only begotten Son ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan. Kung atong tan-awon sa Bible, Hebrew, Greek dictionary, monogenes, only begotten Son. So sa ato pa day ang pagkasulat unta aning verse 14 sa John 1, ana unta din nga pagkasulat. And we saw His glory, glory as of the only begotten Son from the Father. Okay. Ang word nga monogenes mga kaigsuonan, only begotten Son, ang buot pasabot ani is ang ato ang manluluwas nga si Jesus Christ is unique. Nganong unique siya? Tungod kay Dios siya nga nagpakatao. Gitawag siya sa John 1:1 og logos nga kauban sa Dios. Unya giingon dayon nga and the word or logos was God. Kini nagpakatao din his kalibutan. Muna nga unique siya tungod kay Dios siya, unya nahimo siyang tao mga kaigsuonan. Now, only begotten Son. Kaning word nga Son mga kaigsuonan, ato po ni siyang sabton. Gani kung atong basahon sa John 3:16, John 3:16, makita po nato diha or mabasa nato diha nga nagaingon nga He gave His only begotten Son. And din sa Mark 1 verse 1 pod, ato pong mabasa diha nga the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Now, unsa man ning word nga Son? Now, sa original Greek Bible, gitawag ni siya og Ohios. Kaning word nga Ohios mga kaigsuonan, ang but ipasabot ini, ang iyang meaning ani gikan sa Greek Bible dictionary, descendant, and then kinship. Now, kaning word nga descendant mga kaigsuonan, line needs ni siya. But ipasabot nga ang atong manluluwas nga si Jesus Christ, lingyada siya sa gitawag nga Dios. Now, kaning word nga kinship, kay usa man ni nga meaning sa pulo nga Ohios, kanang word nga Son, usa ni siya nga meaning ang kinship, gitawag ni siya blood relationship. But ipasabot nga ang linyada sa dugo or sa ibutang nato nga ang linyada sa dugo ni Jesus Christ, linya sa Dios. Ana na siya pagkasabot mga kaigsuonan. But ipasabot ba nga kung ang amahan Dios, si Jesus Christ Dios pud siya, mo na siyang but pasabot sa kinship. Now, another term sa kaning meaning sa word nga kinship is sharing characteristic. Ang word nga sharing characteristic, ang but ipasabot ani mga kaigsuonan nga kung unsay level nga gahom sa amahan, maupod ang level nga gahom sa ato ang manluluwas nga gitawag siya nga Son of God mga kaigsuonan. I hope nga ato ni siyang masabtan, kay importante kaini nga atong masabtan mga kaigsuonan para masabtan nato ni ngano nga si Jesus Christ niingon man siya nga ili lama sabat tani. But ba ipasabot nga dili siya Dios? Dili mga kaigsuonan, dili na mao ang buot ipasabot. Now, dunay kalahian sa pag-ingon diha nga the Son of God, ikumpara nga kita giingon pud ta nga anak ta sa Dios. Kay ang tao dili siya pwede tawgon nga the Son of God. Dapat ang itawag sa tao nga magtotoo kang Ginoong Hesukristo nga nahimo siyang anak sa Dios, dapat ang tawag sa iyaha is child of God, or ang tawag sa atoa is children of God. Now, sa original Greek language,
Ang tawag ana is tikna, dili ohios. Kay ang ohios gi-address lang na siya sa Dios mismo. Gitawag siya the Son of God, nga ang buti pasabot ana blood relationship or sharing characteristic or linya siya sa pagka Dios. Okay? So ayaw gid mo pag-ingon nga son of God mo, no? Son of God ta. Kuan ta children of God. Kay dunay kalahian anang the Son of God o the children of God. Kanang the Son of God si Jesus Christ na Dios na siya. Pero kanang children of God kita na mga kaigsuonan. Now, dako kaayo ni siya og impact nga ato ang masabtan dinhi sa pag-ingon ni Jesus Christ nga ili-ili lama sa baktani para dili matuis ang ato ang hunahuna nga si Ginoong Hesukristo dili Dios. Kung dili nato masabtan ang John 1:1, posible nga magkasayop ang ato ang interpretation mahitungod sa ato ang manluluwas tungod kay nagtawag siya sa Dios Amahan og my God, why have you forsaken me? Now, niapay angay nato sabton kaning sa Philippians 2:6-7-8. Atong basahon mga kaigsuonan. Who being in the form of God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being made in human likeness. Now, sa verse 8 nagaingon diri, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Now, nagaingon diri nga who being form of God. Kanang ginasulti diha nga who being form of God gi-address na sa atoang manluluwas nga si Jesus Christ. Now, nganong nakaingon man ta nga gi-address ni ngadto sa atoang manluluwas nga si Jesus Christ tungod sa verse 8. Kay ang verse 8 nag-ingon diri nga he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Kinsa man ang namatay dito sa cross? Walay laing namatay dito sa cross, si Jesus Christ ra. That's why kanang giingon diya sa Philippians 2 verse 6 nga who being form of God, si Jesus Christ na. But ipasabot in the first place ang iyaha di ay nga identity, Dios siya, form of God siya mga kaigsuonan. Now, niya pa isa, taking in the form of a servant. Now, gi-address na kan Jesus Christ nga nahimo lamang siya, nga napurma lamang siya as a servant. But ipasabot nga nagpakatao lang siya. Nagsulob lang siya sa ginatawag nga tao. Sa lawas sa tao. Naalang siya body nga tao. Now, sa Mark 10 verse 45 nagaingon diri, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom from many. Ni anhira day diri sa kalibutan, nagpakatao lang di ay siya, nahimo lang siyang the Son of Man tungod kay gusto lang niya luwason ang iyang katawhan. Gani kung atong mabasa diya sa Mateo 21, Mateo 1 verse 21 or verse 22
I think sa verse 21 nagaingon diha nga He will save His people from their sin. Ingon diha nga for He will save His people from their sin, nga nataw siya sa taguangkan ni Mary para mataw siya kay iyang luwason ang iyang katawhan. Maunay nahitabo mga kaigsuonan. Now, being found in appearance as a man. Okay, mo nagiingon diri. No, sa verse 8 sa Philippians 2. Being found in appearance as a man. Maunang gitawag siya nga son of man. He humbled himself and become obedient. Ug nahimo siya nga son of man. So karon kung makakita gani ta diha or makabasa gani ta diha sa Biblia nga son of man si Jesus Christ, kana nagpasabot nga iyang gipakaubos ang iyahang pagka Dios. Ako ning gamiton nga term. Naay translation sa Bisaya nga dinhi sa Philippians 2 verse 6 nga nagaingon dito nga gihukas niya ang iyang pagka-Dios. Tinuod man ang mga kaigsuonan kay ang Philippians 2 nag-ingon man nga who being form of God man siya. Unya nahimo siya nga servant ni anhi siya sa kalibutan, nagpakatao siya. Gihukas niya ang iyang pagka-Dios. So sa naa siya sa kalibutan, nag-act siya as a man, kay gihukas man niya iyang pagka-Dios. Ni anhi siya uban kanato nagpuyo nga sama kanato. Nagpuyo siya nga sama kanato mga kaigsuonan. Now, sa Mateo 27 verse 46 ug sa Mark 15 verse 34, masabtan nato why Jesus says, my God, why have you forsaken me? Tungod kay naa siya sa sitwasyon nga gibati niya ang unsay gibati sa tao, kay nganuman gihukas man niya ang iyang pagka-Dios. Now, question mga kaigsuonan is, nganong nakaistorya man siya niini? Nganong nakaingon man siya during sa naa siya sa cross of Calvary? Nganong nakaingon man siya ani nga ili lama sa baktani? Unsa may effect ani para sa atoa? Unsa may mensahe ani para sa atoa? Now, ang una nga punto ato na ning gibasa ganina nga nagaingon, so that people can see that the prophecy about the Messiah has already been fulfilled. The verse pointing to prophecy. Kana dayang mabasa nato diha nga giingon ni Jesus Christ nga ili lama sa baktani. Jesus quote in Psalms 22 verse 1. Kung namoy Biblia diha, basahan ninyo. Maugid na nga pagkaistorya mga kaigsuonan nga my God, why have you forsaken me? Jesus was showing that what was happening to him was the fulfillment of the prophecy. Fulfillment di ay na siya mga kaigsuonan sa propesya mahitungod sa iya. Nga unta dapat makita ni sa katawhan mga kaigsuonan nga siya di ay ang gilansang sa krus. Siya di ay tong ilahang lansang, mao di ay tong gihisgutan sa mga propeta in Old Testament. Now, Psalms 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Sa Psalms 22 verse 16, nag-ingon diri, they pierce my hands and my feet. Now, makita nato or mabasa po nato ni sa John 20 verse 25 to 27 ug sa Luke 24 verse 39 to 40.
Jesus shows his hands and feet after resurrection. Diba gipakita niya ang iyahang kamot nga nalansangan hasta ang iyahang tiil na lansangan, mga kaigsuunan. Sa Psalms 22 verse 18 nagaingon diri, "They divided my garments among them and cast lots for my clothing." Nahitabo ni mga kaigsuunan dinhi sa Mateo 27 verse 35 ug sa Mark 15 verse 24. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Grabe mga kaigsuonan. Wa gid kabantay ang mga Hudiyo niini nga unta nagbasa man sila, nagtubo sila nga nabasa nila ang Old Testament. Sa ilang nga time ang ilang Biblia mga kaigsuonan Old Testament. Pero wa pa gihapon nila tuoy si Jesus Christ nga ang gipropesi sa mga propeta nahitabo kang Jesus Christ dito sa cross of Calvary nga mismo sila pa gyud ang nagkuan ini, sila pa gyud ang nagpa-suffer kang Jesus Christ. Zechariah 12 verse 10, "They will look on me, the one they have pierced." Now, nahitabo po ni mga kaigsunan nga mabasa po nato diri sa John 19 verse 34 to 37. Jesus is pierced on the cross, gilansangan siya mga kaigsunan, gidukdok, gilansangan siya. Gani karon kay adtong Biyernes, no? Dunay mga tao nga nag-awat-awat po niini, nagpalansang po sila sa cross. Ila pong gipalansang ang ilang kaugalingon dito sa cross of Calvary, nagkunuhay, nagdaladala po sila og bugat kaayo nga cross mga kaigsunan kay para sundugon nila si Jesus Christ. Now ang nahitabo akong gitan-aw dito sa Facebook, nagdaladala tong tao og kaning kuan cross, bugat siguro kay ito, gibunal-bunalan pud atong batan-on. Karon kay nasuko man ang katong nagdala sa cross, gisipa tong batan-on, gisumbag tong batan-on. Taon ang batanon wa na gyud nilakaw na lang. Hapit sila himo na hinuong nagsinumbagay mga kaigsunan, pero si Jesus Christ sa diha nga gihimo niya ni wala siya mo balos. Wala siya mo attempt nga mubalos siya. Now sa Daniel 9 verse 26, "The anointed one, Messiah, will be cut off." Now, mabasa po nato ni sa Mateo 27 verse 50. "And when Jesus had cried out again and in a loud voice, he gave up his spirit." Kaning word diri nga Messiah cut off, mao ni ang nahitabo mga kaigsuonan dito sa cross of Calvary nga nabugtuan na og ginhawa si Ginoong Hesukristo, kay na-experience niya ang death, ang kamatayon mga kaigsuonan. So pag ingon niya diha nga ili lama sabachthani, or my God, why have you forsaken me, fulfillment na mga kaigsuonan sa propesiya sa mga propeta mga kaigsuonan. Gani nasulat na sa Psalms 22 verse 1. Kini nagpakita nga unta masabtan sa mga katawhan nga tinuod gyud nga siya ang Misaya. Pero wala ni masabtan sa mga katawhan mga kaigsuonan. Gani hangtod karon ang Israel wala mo tuo sa atoang manluluwas. Now, dirita karon sa ikaduha nga punto. So that people can see that we can call on God in times of suffering and pain. Now, diri nato makita ba nga si Jesus Christ gikan sa iyahang pagka-Dios nahimo siyang tao dito sa cross of Calvary.
Nabati niya ang suffering, nabati niya ang pain, mga kaigsuonan. Now sa Isaiah 53 verse 3 nagaingon diri, he was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Prophecy ni mga kaigsuonan about kang Ginoong Hesukristo nga nahitabo didto sa cross of Calvary. Despised, gikasilagan siya sa mga katawhan, gireject siya sa mga katawhan. Ang nakasakit pagyud niini mga kaigsuonan kay ang mga tawo pagyud nga tua sa Israel ang mismo nga ni-reject sa iyaha, mismo gikasilagan siya nga unta makita nila nga si Jesus Christ tunggi propesiya sa Old Testament, mga kaigsuonan. Now, sa Mateo 26 verse 38 nagaingon diri, my soul is overwhelmed. Kaning nabugatan daw siya with sorrow, naguol daw siya to the point of death. Grabe mga kaigsuonan, no? Niabot gyud di ay sa punto nga ang iyang na experience kung unsa gyud ang tao. Ang tao mabugatan siya, ang tao maguol siya. And then niabot sa point nga niabot sa kamatayon. Kaning word nga death, mga kaigsuonan ba? Nang siguro ka nang magsakit ta, usay maka-imagine na ta nga murag mamatay naman ko ani, di ba? Murag bugat kaayong atong kasing-kasing nga. Labi sig mamatay na ko ani. Labi naanay cancer ang tao. Di ba? Ato ang makita sa iyahang naw nga murag naagid ang kabalaka na ang kaguol. Murag inana nga side, mga kaigsuonan ba? He said to them, stay here and keep watch with me. Kay mao man nga time, mga kaigsuonan, nga kato si Jesus Christ nagaampo siya, mga kaigsuonan. Now sa Mateo 27 verse 46, sa Mark 15 verse 34, he says, my God, during his suffering and pain, he calls on God para makita nato nga isip example nga kita usab pwede mo tawag kaniya. Now, sa time sa pain na sinati ni Jesus Christ, kita sad na sinati nato ni. Na ay suffering, mga trials, mga bugat nga mga pagsulay nga niabot sa ato ang kinabuhi. Nabati nato ni, nabati po ni Jesus Christ. Now, si Jesus Christ, nitawag siya, mga kaigsuonan, nga to sa Dios. Dapat budunta kita sa time nga naata sa gibugaton, naata sa kawadon, naata sa pain, naata sa trials, naata sa suffering, nga mulag paminaw nato sa ato ang kaugalingon, murag mamatay na ta, murag wala na tay paglaom, kinahanglan ra di ita mo tawag ngadto sa ato ang Dios, mga kaigsuonan. Subo lang kay pamalandungon nga dunay mga tawo nga musantop diha sa pagbugti sa ilahang kinabuhi. Dapat ginato masabtan nga ang ato ang naagian karon mas labaw pa ang nagian ni Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. Kung kita nagsuffer sa panahon karon tungod kay mahal na kay ang palaliton, mahal na kaayo ang gasolina, wala ra na sa kumingking sa nahitabo kang Ginoong Hesukristo. Si Jesus Christ wa siya sala pero nagsuffer siya. Wala siya sala, mga kaigsuonan, pero gilatos siya. Wa siya sala, mga kaigsuonan, pero gidunggab siya. Grabe nga panghitabo, mga kaigsuonan. Kini nagpakita nga kitang mga katawhan sa time nga moabot sa tuwa ang kalisod ug ang mga kabalaka ug ang mga kaguol ug ang gibugaton, ayaw kalimot pagtawag sa tuang buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Now, sa Philippians 2:6-8, nagaingon dito nga,
who being in the form of God. Diyos siya mga kaigsuonan, taking a form of servant, of being made in human likeness. Sa ato pa, siya Diyos, unya nahimo siyang servant, nahimo siyang tao, na sinati niya ang mga gitawag mga kaigsuonan nga mga feelings nga mga pain, no? Rejected by the mankind, overwhelmed with sorrow to the point of death. He feels abandonment, emotional pain, physical pain, spiritual pain. Nihilak siya, no? Gani mabasa na nato mga kaigsuonan sa John 11 verse 35, nihilak siya, di ba? Nibati siya kauhaw. Mabasa po na nato sa John 19 verse 28. Gibati siya kauhaw mga kaigsuonan sama sa tuwa. Kung unsay gibati nato karon mga kaigsuonan, nabati po na ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay nagpakatao siya, gibiyaan niya ang iyahang pagka-Dios nga giingon ganina sa Philippians 2 nga who being form of God siya, pero gihukas na niya ang iyang pagka-Dios para lang kita makabaton og kaluwasan mga kaigsuonan. Grabe ni mga kaigsuonan. I hope nga atoan ni siyang nasabtan. Now ang ikatulo nato nga point, so that people can see that because of sin, we have been separated from God. Niingon si Jesus Christ, why have you forsaken me? Nagpasabot, tungod sa sala, kita nahilayo sa Dios. Og si Kristo ang nagdala niini para kita mapasaylo mga kaigsuonan. Now, kung atong basahon kining 1 Peter 2 verse 24 nagiingon diri, He Himself bore our sins. Siya daw kuno ang nagpasan sa ato ang mga sala mga kaigsuonan. In His body on the cross, dito sa cross of Calvary. So grabe gyud ito kabugat. That's why nabati gyud niya nga, niingon gyud siya nga, my God, why have you forsaken me? So that we might die to sin. Aron lang nga ang atong sala mamatay mga kaigsuonan. And live for righteousness. Aron na kita magkinabuhi nga matarong. Mao na nga karon mga kaigsuonan, mag-start na ta nga magkinabuhi tang matarong tungod kay mao kini kabubuton sa Dios. By His wounds you have been healed. Na-healed di ay ta. Tungod kay gilansang si Ginoong Hesukristo didto sa cross of Calvary, na healed mga kaigsuonan ang ginatawag nga samad sa atuang kasing-kasing. Ang sala nga naa sa atua, napulihan kani mga kaigsuonan og righteousness. Ug dapat nato ni siyang makit-an. Sa Isaiah 9 verse 2 nagaingon diri, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Mao di ay nga dili ta dunggon sa Ginoo mga kaigsuonan tungod sa ato ang sala, kaning ginatawag nato nga iniquities. Mao di ay ni nakasiparit kanato gikan sa Dios. Nahimulag kita tungod sa sala. Pagkasala ni Adan ug ni Eva mga kaigsuonan, ang relasyon sa tao ug sa Dios naputol na siya. Nabalik lang na ang ato ang relasyon tali nato ug sa Dios sa diha nga nanaog ang Dios nga si Ginoong Hesukristo nagpakatao ug gilansang sa krus isip halad para mapasaylo ang atong sala. That's why nga si Jesus Christ gitawag siya nga mediator
Kung atuan ang basahon ang Ephesians mga kaigsuonan, nagtudlo diha nga si Jesus Christ is a mediator, kay dili ta dunggon sa Dios Amahan kun dili ta moagi kang Ginoong Hesukristo. Gani niingon ang John 14:6 nga niingon siya nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung dili ka mo tawag kang Ginoong Hesukristo, nabilong paghihapon ka nga separated from God. So dapat tuuhan gid nato si Jesus Christ para ang ato ang iniquities or para mabalik ta diha sa ato ang buhi nga Dios mga kaigsuonan. Kay wala nay laing dalan. Dili pwede nga mo-direct ka sa Amahan, dili pwede nga moadto ka sa Espiritu kay para pasayloon ka sa imong mga sala. Dili mga kaigsuonan, dili na siya pwede nga mabalik ang atong relasyon sa Dios kon didto ta mo direct sa Amahan, didto ta sa mo direct sa balaang Espiritu, dili moagi gid ta kang Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. Kay mo na giingon sa Biblia, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kaniya. Kinahanglan tuuhan si Ginoong Hesukristo. Mo na giingon sa Acts 16 verse 31 nga, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved, and your house and your family will be saved kung mutuo ka kang Ginoong Hesukristo. Mabalik ang ato ang relasyon. Kay ang sala mo'y hinungdan nga nasiparit kita gikan sa Dios. Yan niingon niya si Jesus Christ sa cross of Calvary. Dapat makita ni sa mga Israelites people nga niingon si Jesus Christ, why have you forsaken me? Dapat ma-realize nila ni tungod kinasulat na ni dito sa Psalms mga kaigsuunan. Ang nagsulat ni ini si King David, nga niabot sa point sa life ni King David nga niingon siya nga niingon si David sa iyang kaugalingon nga, Lord, ayaw ko biyae. Di ba? Gani mabasa nato na sa Psalms 51 verse 10 to 12. Unsay giingon dito ni David, niingon siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Nganong nakaingon man siya nga cast away from thy presence, tungod kay pagkasala niya ni Bathsheba, ipalayo kaniya ang presensya sa Dios mga kaigsuonan. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit. Ayaw kuhaa kanako ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu nga nagpuyo sa kasing-kasing kang David, sa diha nga nakasala siya kang Bathsheba, automatic nilakaw mga kaigsuonan. Niingon siya diri, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Grabe ang paghinulsol diri ni David mga kaigsuonan, kay ni hawa ang balaang espiritu sa iyaha. Now kung imong sabton ba sa Old Testament man gyud, ang balaang espiritu mga kaigsuonan sa Old Testament come and go. Pag makasala ka, ang espiritu automatic gina siya mobiya sa imo ka. Mo na siya ang nahitabo kang King David. Pero pag abot sa New Testament mga kaigsuonan, ang balaang espiritu nag-indwell sa atoa. Sa diha nga kita mituo kang Jesus Christ. Dili mo puyo ang balaang espiritu sa atoa kung dili ta mo tuo kang Jesus Christ, kay wala man ta ma-save. Nahimo lamang tang save, sumala sa Acts 16 verse 31, nahimo lang tang nga save sa diha nga nituo ta kang Jesus Christ mga kaigsuonan. Believe in the Lord Jesus Christ, and then the Holy Spirit lives in your heart. Nya ang pagpuyo pagyud niya diha is forever. Basahaw nato ang John 14 verse 2. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Diba? Ang giingon diri. Nga ang balaang espiritu, mao daw kuno ang ato ang Comforter, unya ang balaang espiritu gipadala sa Dios Amahan
pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kung dili ka motuo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, walay moabot sa imuha. Way mopuyo sa imong kasing-kasing nga balaang espiritu. He shall teach you all things. Pag-abot sa verse 16 to 17, nag-ingon diri, that the Holy Spirit may abide with you forever. Grabe na nga words mga kaigsunan, grabe nga promise ha. Mupuyo ang balaang espiritu sa imuha forever. Unya nigaingon siya diya, siya ang imong helper, siya ang imong comforter. Unya karon moingon ka nga nag-backslide ka. Ang buti pasabot na mga kaigsunan, in the first place, wa gid nagpuyo ang balaang espiritu sa imuha. Kay kung tinuod pa nga nagpuyo ang balaang espiritu sa imuha, ang promise nag-ingon diha, forever siya magpuyo. Forever siya magtudlo sa imuhang kasing-kasing, kanunay na siya magtudlo sa imuha og matarong. Sa time nga gusto ka mohimo og sala, siya ang mupakga nga dili ka makahimo og sala. Kay nganuman nagpuyo siya sa imuha forever. That's why mabasa nato sa Ephesians 4:30, nag-ingon dito nga, do not grieve the Holy Spirit, because the Holy Spirit mao ang atoang silyo para inigabot sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, pagakuhaon ta niya madalata. Diba? Kung ato nang basahon diha sa Ephesians 4:30, nag-ingon din ha nga, you are sealed by the Holy Spirit para sa time of redemption, mga kaigsuonan. Simple ra atong tuuhan si Jesus Christ. Tuuhan nato ang Amahan, tuuhan nato ang balaang espiritu, pero ang point nga una ginatong tuuhan para dawaton ta sa Amahan, dawaton ta sa balaan nga espiritu, magpuyo sa ato ang balaang espiritu, mga kaigsuonan. Believe in Jesus Christ. Kay para mabalik ang ato ang ginatawag na relasyon ngadto sa Dios, mga kaigsuonan. Okay, dirita sa upat nato nga punto. So that people will realize and recognize their sins and repent. Now, unsay giingon ni Jesus Christ sa Luke 23 verse 34? Sa time nga naa sa cross of Calvary, nagaingon siya, Father, forgive them, for they did not know what they doing. Okay. Father, forgive them, for they do not know what they doing. Now, dapat unta makita na ni sa mga tao kaniadto pa. Dapat nakita ni sa mga Hudiyo. Paglitok ni Jesus Christ nga, Father, forgive them, for they do not know what they doing. Dapat ma-realize na nila, mga kaigsuonan. He asked God to forgive the people who are sinners. Kini nagpasabot, mga kaigsuonan, nga siya ang nagdala sa atong sala para kita pasayloon sa Dios Amahan. Siya ang nagdala. Gani atong mabasa sa 1 Peter 2:24 nga nagaingon dito, He bore our sin. Gipas-an niya atong sala. Kini nagpakita, mga kaigsuonan, nga pasayloon lamang kita sa Ginoo kung kita motuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Mismo siya na ang nag-ingon, Father, forgive them, for they do not know what they doing. Dapat masabtan nato na, mga kaigsuonan, nga si Jesus Christ na mismo ang hangyo sa Amahan, nangayog pasaylo para kita pasayloon. Kaya ni mo na, mga kaigsuonan? Makasala imuhang igsuon, iyaha kang tamayon, iya kang butang-butangan, iya kang sumbagon, iya kang kulatahon, ipakulata ka na dito sa laing tao, tapos moingon ka sa imong kaugalingon dayon nga, Lord, pasaylua siya.
kay wala siya masayod sa iyang gibuhat. Kaya ka nato na. Karon pa lang hali mga kaigsuunan, kusion ra gani ta, manumbag na rin ta, di ba? Pasakitan lang gani ang ato ang at pasakitan lang gani ang ato ang anak or ang ato ang igsuon. Mo palit na gani dayon ta. Makaingon ka ta mga kaigsuunan nga, Lord, forgive them. I hope mga kaigsuunan nga kini nga mensahe makahatag dako kaayo nga pagtulunan sa tuwa. Now, Jesus is being mocked. Gibiay-biay siya. Beaten. Gikulata siya. And nailed. Gilansang siya to the cross. Yet instead of asking for revenge, instead nga mo balos siya, mo revenge siya mga kaigsuonan, he asked God the Father to forgive those responsible. Grabe na mga kaigsuonan, dili nato na kaya buhaton. Pero si Jesus Christ, bisan gibati niya ang kasakit, gibati niya unsa ang tao, pero nahimo pa niya mga kaigsuunan nga wala siya ni revenge. Kung kita to, di magani tapakansi sa atong yuta ug makuhaan lag isa ka dangaw. Di ba tinuod? Ana mga kaigsuunan, dili gani ta gusto nga makansita sa ato ang negosyo. Di ba? Kung ang ato aganing yuta ilugon, gusto pa ganit na mo patay. Unsa nakaha mga kaigsuunan kung nahitabo sa ato aning nahitabo kan Jesus Christ nga gibiay-biay siya, gikulata siya, no? Gilansang pa gyud siya. Pero unsa iyang giingon mga kaigsuunan? Father, forgive them, for they do not know what they done. Nagpasabot kini mga kaigsuunan nga siya ang nagdala sa tuang mga sala. Ug dapat nato ning hinuklugan. Sa Mark 1 verse 15 nagaingon diri, the time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. Dapat ma-realize nato ni. Dapat mo repent ta mga kaigsuonan. Dapat unta ang mga Israelites sa una nga nakita nila nga niingon si Jesus Christ, Father, forgive them for they do not know what they doing. Dapat nang hinulsol na sila. Dapat unta manghinulsol sila mga kaigsuonan. Ingon diri, the time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. Repentance mga kaigsuonan, but ipasabot ani means turning away from wrongdoing and turning back to God. But ipasabot ani nga biyaan na nimo ang pagpakasala ug mubalik na ka sa Dios. And then ang balahang espiritu magpuyo sa imong kasing-kasing ha, forever pagyud na ang giingon sa John 14 verse 16 to 17. Magpuyo siya diha sa imo forever mga kaigsuonan. So ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon nga naa sa imo ang balahang espiritu, anak ka sa Dios, unya nagpadayon ka sa pagpakasala. Isa lang na karason, wa gid nagpuyo ang balaang espiritu in the first place. Diha sa imuhang kinabuhi mga kaigsuonan. Gospel, di ba? Niingon siya diha. Unsa ingon niya? Repent and believe in the gospel. Unsa man ang word nga gospel? Ang word nga gospel mga kaigsuonan is talk about life, death, and the resurrection of Christ. Naghisgot di ay na sa kinabuhi ni Kristo ug sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ingon pa nila mga kaigsuonan sa mga scholars, in 3 days si Jesus Christ nabanhaw. Diba? Ang pinaka-importante diha mga kaigsuonan, unsa mang adlaw siya nabanhaw, pila man ka adlaw siya nabanhaw, ang importante diha nabanhaw siya. Dapat nato nang tuuhan mga kaigsuonan aron sa ingon ang atong kinabuhi makabaton og ginatawag nga kaluwasan ug magpuyo sa tuwa ang balaang espiritu
forever. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Grabe mga kaigsuonan. Muni ang mensahe sa Ginoo nining kagabiuna. Why Jesus says ili-ili lama sabachthani? So that people can say that the prophecy about the Messiah has already been fulfilled. So that people can see that we can call on God in times of suffering and pain. So that people can see that because of sin, we have been separated from God. So that people will realize and recognize their sins and repent. Salamat mga kaigsuonan, ug mao kini ang mensahe ani ining kagabiuna.